Isang magandang araw sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod si Loy Imam, na handang makinig, umunawa at magbigay ng lakas ng loob sa bawat kwento ninyo. Sa programang Liham kay Kuya Loy, hindi lang basta kwento ang maririnig ninyo, kundi ang mga tunay na karanasan, masaya man o masakit, tahimik man o nakakakaba. Ang liham natin ngayon ay isang kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Isang karanasan sa himpapawid na halos maging isang bangungot. Halina't pakinggan natin ang liham mula sa isang pasahero ng isang sikat na kumpanya sa isang puok paliparan. Dear Kuya Loy, hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako habang sinusulat ko ito. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero susubukan kong ikwento ang lahat. Kahit masakit at kahit nakakatakot. April 19, 2026, isang normal na araw sana, at excited akong bumiyay mula sa Dumaguete papuntang Maynila. Hawak ko ang ticket ko na merong flight PR 2544 sa isang upuan ng 56A. Kuya Loy, maaga akong dumating sa airport. Walang kahit anong senyalis na may mangyayaring kakaiba. Pero Kuya Loy, minsan, ang katahimikan ay simula ng bagyo. Pagpasok ko pa lamang sa eroplano ay napansin ko na kaagad. Parang iba ang pakiramdam. Mainit. Hindi yung normal na lang na init, kundi yung parang kulob na parang walang hangin, Kuya Loy. Umupo ako, naghintay at nag-obserba. May isang matanda sa unahan ko na nagpaypaypay na gamit ang magazine. At may bata namang nagsabi sa nanay niya na, "Ma, ang init po." May ilang pasahero na nagtatanong sa cabin crew, ngunit ngumiti sila at kalmado at sinabing, "Ma'am, sir, maghintay lang ba tayo? Lalamig din po yan." Pero Kuya Loy, hindi po talaga lumamig. Sa halip ay lalo itong uminit. At ang pinakakinatatakutan ko ay nung isinara na nila ang pinto ng eroplano. Doon ko naramdaman na parang nakakulong kami. Walang hangin, walang galaw, pawis na ang lahat. May lalaking biglang tumayo at nagsabi, "Hindi normal to." Pero pinakalma lang siya. Hanggang sa umandar ang eroplano, Kuya Loy. Habang gumugulong sa runway, ang init ay parang apoy na bumabalot sa amin. At nung lumipad na kami, doon nagsimula ang bangungot. Akala namin ay lalamig na, Kuya Loy, pero mas lalo kaming pinawisan.
Parang may humihigop sa hangin sa loob. Ang bata sa kabilang row ay umiiyak na ng malakas. May isang matanda na nakapikit at hinihingal. Sa likod ko, may buntis na foreigner at namumutla, paulit-ulit na humihinga ng malalim. At ako, Kuya Loy, ay nahihilo na. Kuya Loy, parang umiikot ang mundo ko at parang may nakadagan sa dibdib ko na hirap akong huminga. Doon ko naisip na may mali talaga. Biglang nagsalita ang piloto na humihingi ng paumanhin at doon na namin nalaman, alam na pala nila ang problema bago pa kami lumipad. Kuya Loy, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot, galit at paghihinayang. Bakit kami pinasakay? At bakit kami pinalipad? Habang lumalala ang sitwasyon, biglang yumanig ang eroplano. Isang malakas na turbulence, may sumisigaw, may nagdadasal, may umiiyak at biglang bumagsak ang oxygen mask, Kuya Loy. Doon na ako natakot ng todo. Kinuha ko ang mask, nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko maiayos isuot ang oxygen mask. Ang katabi ko, hindi ko kilala pero naghawakan kami. Parang doon na namin naramdaman na baka hindi na kami makababa. May sumisigaw ng Lord, tulungan mo kami. May ibang pasahero na umiiyak na parang bata. Ang init halos sa takot, halo sa ingay at parang impyerno. Yung tubig na hawak ko, nahulog, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ang anak ko. Hindi pa ako pwedeng mawala. At habang nanginginig ako ay pilit akong huminga at pinikit ko ang mga mata ko at nagdasal. Paulit-ulit hanggang sa biglang nagsalita ulit ang piloto na mag-e-emergency landing kami sa Iloilo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot lalo. Bawat segundo, parang oras. Bawat galaw ng eroplano ay parang huling sandali. Hanggang sa unti-unting bumaba ang eroplano at sa wakas, lumapag kami ng tahimik. Walang sumisigaw, parang lahat nawala ng lakas, Kuya Loy. At paglapag namin ay nanginginig pa rin ako at nahihilo. Masakit ang ulo ko at hindi ako makarinig na maayos. At parang may pumutok na sa tenga ko. Hindi ako makatayo kung hindi pa ako tinulungan ng katabi ko at baka doon ako nawala ng malay. Dinala ako sa may pintuan para makahinga at doon na ako nakahinga ng maayos. Kuya Loy, hindi ko na inisip ang bag ko at ang aking mga gamit. Ang mahalaga ay buhay ako. Pagbaba namin ay may isang staff na tumulong sa akin at dinala ako sa upuan. Naupo lang ako doon at tahimik at nanginginig pa rin. At iniisip ko kung papaano kung hindi kami nakaligtas. Nagantay kami ng ilang oras, pagod at gutom at takot. Inilipat ang flight kinabukasan. Binigyan kami ng hotel, pagkain. Pero Kuya Loy, kahit nakahiga na ako ay hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ulit ang mga nangyari. Naririnig ko ang iyak,
nararamdaman ko ang init. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot. Pero nagpapasalamat ako dahil buhay pa ako at sana wala nang makaranas nito. Lubos na gumagalang, ito po si Maria. Ayan, Maria, habang binabasa ko ang liham mo, ramdam ko ang kaba, ang init at ang takot. Parang kasama mo rin kami sa loob ng eroplano. Hindi biro ang pinagdaanan mo, Maria. Ang dapat sana ay isang ligtas na biyahe ay nauwi sa isang trahedyang muntik na mangyari. At sa totoo lang, nakakabahala na ang ganitong sitwasyon ay nangyari pa sa isang kilalang sikat na kumpanya ng paliparan. Ang buhay ng bawat pasahero ay hindi dapat sinusugal. Pero Maria, sa kabila ng lahat, narito ka pa rin, buhay, ligtas at may kwentong maibabahagi. Normal lang na hanggang ngayon ay dala mo pa ang trauma. Ang ganitong karanasan ay hindi agad nawawala. Ang maipapayo ko lang ay huwag mong sarilihin ang takot. Ikwento mo ito at ilabas mo. At kung kinakailangan ay humingi ka ng tulong para sa emosyonal man o medikal. At higit sa lahat, yakapin mo ang katotohanang nalampasan mo ito. At isa kang patunay na merong katatagan. Mga kaliham, hindi natin alam kung kailan susubukin ang ating tapang. Minsan, sa mga lugar pa na akala natin ay ligtas. Pero gaya ng kwento ni Maria, sa gitna ng takot, may pag-asa sa gitna ng panganib at may himala. Ito po si Kuya Loy, nagpapaalala na ingatan ang sarili at pahalagahan ang bawat hininga. Hanggang sa susunod na liham, dito po sa ating programang nag-iisang Liham kay Kuya Loy.